nasa profile pic mo? Ang ganda ko, hindi mo ko nakilala. Akala kasi namin hindi ikaw Pero ganyan-ganyan din ang problema ngayon para sa ating payong kapatid. Pero mas malala yung sa kanya kasi hindi profile picture. Hindi ID picture ng pinsa niya yung nasa SSS. Tama, narinig ko nga yan. Teka, ginagamit pa ba ang SSS ID? Alam ko basta mayroon kang Unified Multipurpose ID, hindi na kailangan yung SSS ID. Ayun nga yung problema. Existing SSS ID niya, hindi niya mukha yung nakalagay. Ano nangyari yun? Yun nga, hindi natin alam. Di bakit hindi na lang sila pumunta ng pinsa niya sa SSS at doon mapaliwanag? Pero ang problema nga kasi, nasa ibang bansa daw yung pinsa niya at ilang taon nang hindi umuwi ng Pilipinas. Ang hirap niyan. Paano yung SSS benefits niya? Makukuha niya pa ba yun? Lala, selfie ka na selfie dyan na yan. Magpapalit ako ng profile kasi baka hindi ako makilala nung kachat kong apam. Dito mo yun! Wala akong kinalaman doon sa AFAM. At wala akong kinalaman doon sa ID photo. Ito po ang kwento ni Lenny. At ito po ang dahilan kung bakit siya'y dumulog dito sa ating programa para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po si Lenny. Kuya, ate. Welcome, Lenny. Kwento mo sa amin, Lenny, kung how did you find yourself in this situation na nagulat ka ba na yung mukha niyang nandun o from the start, alam mong nandun ang mukha niya? Paano nangyari to? Ano po kasi, sabay po kami pong pumunta doon sa SS branch po ng Binondo pa po yun. More or less, kailan yan? 2000 po. Okay. Kailan mo lang nalaman na iba yung picture? 2018 na po ko po nalaman na problema. may problema And na po. between that time, nagtrabaho ka? Opo, meron po akong trabaho. Pinsan mo naman, nakakapagtrabaho din. Opo. Iba yung number niya sa number mo, sa SS number mo. Opo. At sa kanya, tama yung picture. Yun ang hindi ko po alam. Kasi po, yung nagkaiwalay na po kami yun mula po nung nag-apply po kami dalawa ng SS po. So, nung 2018, paano mo nalaman na iba yung picture? Ano po kasi po, pumunta po ako nun sa SS branch po ng Chinatown. Pinabago ko na rin po yung apelido po. Kasi po para po yung beneficiary ko po na 4 na anak ko po, napalitan naman po. Nag-ano na po sila nung humid ID po, nag-issue na po sila. Nag-apply din po ako. Tapos meron po akong katibayan na captured po yung info ko. Hindi po dumarating yung ID po ng humid ID. Yung iba pong mga kasamahan ko na meron na po. Tapos yung lumipas pa po yung mga taon, pumunta po ulit ako doon sa SS po ulit. Binigyan po nila ako ng maliit na papel. Sabi po sa akin, tawagan ko daw po. Tinawagan ko po, customer service po pala yun na SS. Tinuruan po ako na pumunta daw po ako doon sa main. Doon ko po nalaman na sa mismong legal office po ng SS, yung pangalan ko po nandoon, pero yung picture po, hindi po ako. Yung pinsan ko po, yung picture niya po mismo ang nandoon. So, wala ka palang ID nung unang Wala apply? po. Okay. Ang sabi lang po sa akin nung SS, kung mapapapunta ko daw po doon sa mismong SS na yun yung pinsan ko, Si Jesusa. maayos daw po. Ang problema po, nasa ibang bansa po siya. Dapat po nung pandemic po nakakuha ko ng assistance. Hindi ko na rin po tinuloy kasi po, iniisip ko hindi rin po ako makakakuha kasi po yung pangalan ko po nandoon. Pero yung picture ko po, wala. Hindi po ako yung nakapicture. Useless din po kung magpapatuloy pa po ako. Kaya po yun, tinigil ko na rin po pati yung paghuhulog. Pero Lenny, ikwento mo kay Kuya Alan at Ate Pia, dahil nagkaroon kayo ng pagkakataong mag-usap na magpinsan. Opo, Ano isang yung beses pag-uusap po. na yon? Nagkausap po kami. Tapos ang sagot niya lang po sa akin, wala daw po siyang alam, wala daw po siyang kakilala. Yung nanay niya, saka yung mga ibang mga hipag niya, sabi po sa akin, huhulugan na lang daw po nila yung SS ko. Anong ibig sabihin ng huhulugan nila? Opo. Kasi kung yung issue is hindi ka tuloy nakapaghulog dahil may mistake at willing silang tumulong, why not? Pero yun nga, kami mismo nag-iisip kami, Opo. nagamit ba nung pinsan mo yung number na yon? Kasi nga, di ba, if it's a simple mistake, Kuya Boy, it's very uncomplicated in the sense na ma-verify lang ng SSS na ikaw talaga yan, then maayos nila. So I think hindi mo mamasamain
nung sinabi nung SS, actually dumating lang siya maayos. Because pag nandyan harapan, any complication, any question, mistaken identity, maayos. Having said that, hindi naman tayo makapag-speculate. So, what we can really do no, sa pagbibigay ng advice, Opo. unang-una sa mga nanonood muna bago sa'yo. Opo. That is why, check and double-check all your information. Lahat po tayo nagkakamali. So, it does happen. And when it happens, ang consequence nasa sayo, ha? So, sa lahat ng nanonood, wala pong mawawala na we check, double-check. Di ba, ang law kasi ate, di ba, you have to petition kung may problema, the commission, no, sa SSS. I'll leave that to ate mamaya. But what I want to say is that we will help you, and if it is a simple case na iba lang yung picture, pero walang gumamit ng number mo, hindi ginamit ng pinsan mo, it should be fairly simple. But if it's a case na may gumamit ng number mo, you would understand the complication. So we have to dig a little deeper dun sa case mo. But definitely, to assist you with the SSS, gagawin natin. She tried to do it on her own, in fairness. No? At alam ko, ang hirap sa mga kababayan natin to magli-leave ka pa sa trabaho. Actually, Al, tatanungin din kita ng opinion mo para isahan na lang tayo. Hindi ba't sapat naman ang kanyang sariling mga ebidensya katulad ng may national ID ka na ba? Opo, meron na po. Di ba, Al? So, kung ngayon, may national ID ka, may national ID siya, ako personally, hindi ako naniniwala na kailangan pa niya ng isang tao. Generally agree. Kumbaga, problema nung isa, Oo, kung yun. picture niya nandun, hindi mo problema Oo. yun. Kasi sa'yo naman Yun yun. ang sinasabi ko. And Ngayon, ibang usapan, te, kung picture niya, pero pangalan nung isa. mas magulo. For me, mas magulo yun, di ba? So sa akin, ang simple sanang ginawa ng SSS, patunayan mo na nagkamali at ito yung picture mo, di ba? And they can also check kung ginamit yung number niya. Oo. Ako nga, ang first instinct ko noon kami ba nagkamali sa SSS? Ba't namin nadikit yung picture nung pinsan mo, di ba? Pero ang sa akin kasi, Al, may kopya ako ng fill up na petition. Simple lang naman in fairness. Hindi naman to court petition. Documentation lang naman ito na ibibigay. So para sa akin, yun yung simple. Unless hindi nila kayang desisyonan yon base dun sa sinubmit mo, that's the time pa lang sila kukuha ng ebidensya sa pinsan or whatever. Pero para sa lahat ng nakikinig, any kind of error, may form naman yan na nadadownload sa SSS. Pero Ate Pia, considering what technology we have today, posible ba yan halimbawa sa SSS, FaceTime? Kasi alam nga naman, pauwiin. Yun na nga. Sa puntong yan, Kuya Boy, madali naman kasi yun. Kasi, so sa mga Pilipinong nanonood, lalo sa OFWs, even if the law requires that it's under oath, you don't have to come home. You can do that sa ating consulate o sa embassy. That's assuming kailangan under oath, ha? Pero many ngayon, hindi mo kailangan na under oath. Meron akong idadagdag, no? So, ang goal sana natin, yung simpleng Solusyon, mapapaalam mo yung problema mo at simple din ang bigay sa'yo na solusyon. So, of course, ang punot dulo nito, sasabihin natin na tutulungan ka namin, pwede din mo kami magtawag. We will also inform SSS kasi nga, we use lahat ng mga katulad mo na nag-abala, nagtiwala sa amin na ma-improve din ang sistema. And for all I know, baka naman gumanda-ganda na rin ang sistema ngayon. Thank you po. Thank you po. Lenny, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Huwag po kayong maalis dahil isang magandang pasasalamat po ang magaganap dito po sa ating programa. Ano ito? Malalaman ho natin. Sa pagbabalik ng... Secured na ang SSS ni Lenny. Agad itong nataal matapos samahan ng Cayetano in action with Boy Abunda si Lenny sa Special Investigation Department ng SSS para makapag-file ng complaint. Hindi na basta magagamit ng iba ang kanyang SSS number para sa mga kukuha ng benefits nito. Tatapusin lang ang investigasyon at aalamin ang panig ng kanyang pinsan para maitama na ang picture ni Lenny sa kanyang SSS account. Hindi na ito magiging hadlang sa pagkuha niya ng kanyang pinag-ipunang mga benepisyo. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda kasi po ay natulungan ako na maiayos ang record ko sa SSS. Thank you po.
Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank SMC Infrastructure, building a better world. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.